Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid Sindak Short Stories listener. First time to share my experience at first time ko rin na mapapakinggan ito sa inyong channel. Nangyari ito nung college ako sa isang apartment namin sa Baguio. Naganap habang natutulog kami ng ka-roommate ko. 2 days po ito bago mag-undas. Ang experience ko ay kinapapalooban ng panaginip tungkol sa lola ko at yung ka-roommate ko naman ay nanaginip ng masama tungkol sa amin. Sa tansya ko'y madaling araw na iyon nang managinip ako na binubulungan ako ng yumao kong lola at ang ibinubulong daw niya sa akin ay ilipat daw silang dalawa ni lolo ng libingan. Pagkatapos ng panaginip na iyon, tinawagan ko kaagad sina mama at kwento ko sa kanya ang napanaginipan ko. Sinabi ko talaga sa kanila yung nais na iparating nila lola. Yun nga ay yung ilipat na sila ng libingan. Bigla namang sinabi ni mama mula sa kabilang linya na matagal na pala nilang balak ilipat ng libingan silang dalawa nila lolo. Hanggang sa ngayon ay madalas ko pa ring napapanaginipan si lola. Siguro'y gawa na rin ang pagkamis ko sa kanya. Habang ito namang ka-roommate ko, napanaginipan daw niyang pababa na kami ng Baguio dahil magsi-sem break na, pero dumiretso daw sa bangin ang sinasakyan naming bus kaya bigla siyang napatayo sa higaan. Hindi namin alam kung ano ang nais ipahiwatig nito, pero salamat naman sa Diyos sapagkat wala namang kahit na anong masamang nangyari sa amin nung kami ay bumiyahe pabalik ng aming probinsya. Good evening sa inyo, Sir Red, at sa mga minamahal kong kapwa listener. Ibabahagi ko lamang po sa inyo ang karanasan ko at ng dalawa kong pinsan at yung isa ay papangalanan ko na lamang bilang Buds at siya po ay may third eye. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ren. Tunay na nangyari ito at magpasa hanggang ngayon sa tuwing naaalala ko. Yung kilabot ko ay as if kani-kanina lamang nangyari ang lahat. Every time dati, Sir Red, ay gabi-gabi po akong pumapasyal sa kanila kasi busy po ako sobra sa work. Kami pong tatlong magpipinsan ay mahilig talagang mag-explore ng kung ano-ano katulad na lamang ng mga bago o yung mga hindi masyadong tinataong pasyalan. Hanggang sa inamin nga sa amin ng aking pinsan na si Buds na meron siyang third eye, kaya doon kami nag-decide na why not mag-ghost hunting naman kami. Isa na doon yung paglalaro din po ng mga siri-siri, Ouija board, Spirit of the Glass, at ginagawa nga po namin ang mga ito lalo kapag kabilugan ng buwan doon sa lumang ancestral house na pagmamay-ari po ng lolo namin. Isang gabi noon habang nakatambay po kami sa second floor ng ancestral house ni lolo, so tatlo po kaming nasa taas. Ako yung pinakamalapit sa hagdanan at yung dalawa na may nakaupo lang malapit sa akin. Yung upuan po nilang dalawa ay meron pong isang mesang kahoy na nakadikit sa may pader. Ewan pero hindi mapakali ng gabing iyon si Buds. Napansin ko nga na napalingon lamang siya sa gawin ng mesa na malapit sa kanya at hindi niya na tinanggal yung pagkakatingin niya doon. Napatanong ako kung anong problema at bakit hindi siya mapakali. Pero agad-agad, sumagot siya habang nakatingin pa rin sa parehong direksyon at hindi inaalis ang pagkakatitig doon. Inamin niyang meron daw siyang nakikitang nakatayo doon na hindi katangkaran, bilugan ang muka, nakasuot ng puti
na matanda daw pero hindi nga lang niya makita masyado ang mukha nito dahil blurred. Pero kitang-kita niyang nakangiti ito sa amin. Nangilabot kami agad sa sinabing iyon ni Buds, pero dahil mausisa rin ako, pinatanong ko kung ano ang ngalan ng matanda kung sakali man nasasagot ito sa kanya. Bago pa man sagutin ni Buds yung tanong kong iyon, inamin na rin sa amin ni Buds na madalas na daw niyang makita ang matandang ito, pero sa pagkakataong magkakasama kami doon sa lokasyon na yun, first time niyang makita ito ng malapitan. Madalas daw ay nakasilip lamang ito sa bintana ng lumang bahay. Paminsan ay naroroon daw sa likuran ng bahay at nakatayo lamang din. Hanggang sa unti-unti, sa pagkakataong ito, Sir Red, dinedescribe niya sa amin ang ginagawa ng matandang lalaki. Unti-unti na daw ito na umuupo sa lamesa na nasa harapan namin. Siniswing pa nga daw nito yung mga paa niya. Hanggang sa, "Ano pong pangalan daw ninyo?" sabi niya. Makailang saglit pa'y para nga po siyang sinagot sa kanyang isipan at nirelay niya sa amin ang sinabi na ngalan nitong nakikita niyang matandang multo. Seibu. Yun daw ang pangalan nito. Agad akong kinutuban dito, Sir Red, kasi parang pamilyar sa akin yung pangalan. Bahagya akong pinutol ang usapan nang sinabi ko ngang, "Tara na nga, labas na tayo. Maglibot-libot na lang tayo sa labas. Kinikilabutan na ako eh." At lumabas na nga kami. Habang naglalakad, napansin namin ang kumpulan ng mga tao sa hindi kalayuan at agad din naming nilapitan ito at napansin na may lamay. Nang hilakbot talaga ako, Sir Red, kasi yung taong namatay ay siya palang lolo din namin. Medyo hindi katangkaran ito, bilugan ang muka at Seibu ang pangalan. Hindi iyon kilala ng dalawa kong pinsan kasi halos sa ibang lugar na nirahan ng matanda at dito lamang po sa malapit sa amin binawian ng buhay. Nagsitaasan ang balahibo ko ng gabing iyon at yung mga pinsan ko nga ay halos ayaw na din pumasok dahil sa pagkabigla at pagtataka na rin. Isang pagbati sa lahat ng bumubuo ng inyong channel, Sir Red. Ito na po yung third time na magsasubmit ako sa inyo ng kwento. Nagsama po kami ng asawa ko noong 2018 at lumipat kami sa taas ng inuupahan na bahay ng buong pamilya ng friend ko. 2-story kasi yung house nila at doon sila sa baba naninirahan. Habang yung taas ay inukupahan na namin, lalong-lalo na yung pinakamalaking room doon na room for 2 sa taas. Bukod sa terrace, may sarili din pong CR doon sa taas pero nasa gilid ito nung pinaka-room na namin. Isang araw ay napagdesisyonan po namin na maglinis ng gawing itaas. Sinama ko nga yung kaibigan kong nakatira doon sa baba. Inutusan ko pa nga siya na kunin yung walis sa baba dahil naroroon nga pala't naiwan ko kanina. So syempre bumaba muna yung kaibigan ko at kinuha nga yung walis tambo. Ako naman ay nagtungo muna sa CR at doon ay nagsimula munang maglinis. Yung CR na iyon ay parang may mini cabinet na lagayan ng kung ano-ano lang tapos may salamin ito. Kinuha ko muna lahat yung mga nasa loob at inagiwan ang buong cabinet na iyon. Pagkasara ko, bigla-bigla sa refleksyon ng salamin ay may namataan akong lalaki.
Napasigaw ako dahil sa gulat, Sir Red. Nakita ko na papalapit ito ng papalapit at pansin ko na ang titig niya ay nasa aking muka. Nagtama pa nga ang aming mga paningin hanggang sa napansin ko ang nakakatakot niyang ngisi. Pagkarating nung kasama ko na maglilinis, nawala na rin yung imahe. Tinanong ako ng kaibigan ko kung bakit daw ako nakatulala at napasigaw, pero hindi ko na lamang po sinabi sa kanya. Hanggang sa dumating ang mag-iisang taon na naming pagtira doon, pero aaminin ko na hindi ko talaga magawang matulog na ako lang mag-isa sa taas. Pag wala nga ang asawa ko, doon ako nakikitulog sa kaibigan ko sa baba. Kung sakali man na hindi makakauwi ang asawa ko, sa kanyang pagpasok ng alas 6 ng umaga ay sumasabay na ako at magtutungo na ako sa bahay ng mga magulang ko na nasa kabilang barangay. Hindi ko talaga kaya na ako lamang ang maiiwan ng matagal sa taas dahil naroroon pa rin yung takot ko sa imaheng nakita ko nang minsang maglilinis sana ako sa second floor. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.